natin si Lord. Minsan ba, yung malakas, yung pinakamalakas. Kasi sila yung pinapalakpakan po natin. Amen? Ayan, okay. So, bago po ako mag-share sa inyo ng isang topic, ay gusto ko lang po muna na makipag-relate sa bawat isa sa atin para po mas maunawa po natin ang ating pong pag-aaralan today. Base po ito sa ating pong previous na pag-aaral in series sa Book of Mark. At last April 25, ito po yung dalawang huli, mga kapatid, na Sunday, kung saan we were able, by the grace of God, na gumamit po ng ilang mga skill o kapamaraanan para po yung ating pag-aaral ay maging hindi lang memorable, kundi maging effective talaga sa ating po mga puso't buhay. Kung saan last April 25, gumamit po tayo ng isang acronym o acrostic word on the topic, the PhD of the Lord Jesus Christ. Alam natin kung ano ibig sabihin ng PhD, ano? Ang ibig sabihin niyan sa common na meaning is Doctor of Medicine o Doctor of Philosophy. Doctor of Philosophy, yung po ang ibig sabihin ng PhD. Pero sa ating pong passage, ating pong nabulay na may ibig sabihin po ito, acrostic word lang po yung ginamit natin ngayon, na Doctor of Philosophy, PhD. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ay preaching, healing, and disclosure. Ginagamit po ito usually ng mga preachers, ng mga professors, ng mga teachers, ng sino ng tagapagturo o may gusto pong i-emphasize, i-inculcate sa puso, kaisipan ng mga tao, ang acrostic word o ang acronym. So, ang main purpose po nito is to really make the listener easily remember many things. Especially kung ano po ang pinag-aralan o gustong ma-emphasize ng tagapagturo. Last May 2 naman, gumamit tayo ng another skill na nagmumula sa ating Panginoon. Alliteration. Na-share ko po sa inyo on the topic na special offer ang alliterated points. Okay, ito naman po ay yung mga points na parang may rhyme sa dulo o kaya sa simula. Okay. So, ang special offer ng Panginoong Jesucristo in our passage last Sunday, in our preaching last Sunday, is teaching, calling, extending, reproving. So, ang purpose po ng mga skill na to, kapamaraanan ito sa pagtuturo ay naglalayo na talagang madali nating maalala kung ano po yung ating mga pinag-aral. So, today, may isa po ako na i-brought out sa inyo na word na I'm sure napaka-familiar po sa atin. Napapanahon po ito at alam po natin ang ibig sabihin. F to F. Sino po nakakaalam? Face to face, di ba? F to F. Face to face service o worship o meeting. Yan po ay ginagawa. No? Hindi man lahat, hindi man marami, parang medyo kokonti po, especially churches nowadays. Pero ito po ay salita na na-introduce, na-imbento, at naging napaka-relevant po sa ating kapanahunan, face-to-face. Pero hindi po yun ang gusto ko na ituro today, yung face-to-face na meaning ng F to F. Kundi, fulfillment and freedom na meron tayo sa ating passage, makikita po natin, at ito po yung mga tinatawag ko pa rin po hanggang ngayon, based sa ating pong previous study ng mga special offers ng ating pong Panginoon. So ano ang special offer ng Panginoon Jesucristo? In our passage today, fulfillment to freedom. Importante po ang mga word na to, mga bagay na ito, ang fulfillment ng kanyang salita, ang fulfillment ng pangako ng Diyos sa ating buhay, na maaring magresulta o maranasan ng mga anak ng Diyos na kalayaan. Kalayaan sa maraming bagay. At yan po ay mga special offer ng ating pong Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, ang interrogative po na gusto kong ibato sa bawat isa po sa atin ay ito po. In what ways can we see the special offer of fulfillment to freedom by the Lord Jesus Christ?
Ano ba? O, paano po natin makikita sa ating mga passage yung fulfillment and freedom na ino-offer ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga tinawag, lingkod, tagapakinig during His time, and to you and me sa panahon ito na nakakarinig, nagbabasa at makakaunawa ng kanyang mga salita. So ang una po, a special offer of fulfillment to freedom ng Panginoong Jesucristo, according to verse 18 to 20, is that Jesus as the bridegroom of the believers. Ito po isang fulfillment, mga kapatid, sapagkat ito po ay pangako ng Diyos, sinilita niya, isinulat ng kanyang mga propeta, even in the Old Testament times, na siya po ay paparito, siya yung magiging husband, asawa, bridegroom ng mga mananampalataya ng Iglesia ng Panginoon na isang araw ikakasal sa Kanya. Makikilala siya, makakarinig siya, at magiging isa sila ng kanyang mga anak at mga mananampalataya. If I may read sa verse 18 to 20, ito po nakasulat. If you have your Bible, please join me and follow me. Sabi po doon, sa chapter 2, verse 18, doon po tayo magsimulang pagbasa sa ating pong text today. Sabi po doon, now just disciples and the Pharisees were fasting. Some people came and asked Jesus, how is it that just disciples and the disciples of the Pharisees are fasting, but yours are not? At sabi po ng mga tao sa Panginoon Jesucristo, bakit yung mga alagad ng mga Pariseyo ni Juan Bautista nagpa-fasting, nag-skip ng meal for a purpose? Of course, we know na yung mga alagad ni John, kasi nakakulong po si John the Baptist dito, so they fast. They have reason to fast. Mga Pariseyo naman, sumusunod sa kanila pong kultura, tradisyon, nakaugalian na religious practices, mag-fasting. Pero, ang mga alagad ng Panginoon Jesucristo dito, ay nakita po nila na hindi po nagfa-fasting. Okay, so ano po ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanila? Jesus answered, how can the guests of the bridegroom fast while he is with them? They cannot, so long as they have him with them. But the time will come when the bridegroom will be taken from them, and on that day, they will fast. So, sagot ng Panginoon Jesucristo sa kanila, mga nagtatanong kung ba't di sila nagfa-fasting, itong mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo, ang wika ng Panginoon Jesucristo, paano sila makapag-fasting? Kasama nila yung lalaking ikakasal. Yung kanilang pakakasalan ay kasama nila. Hindi nila pwedeng gawin yon dahil masaya po yung context ng kasalan, di po ba? Kaya wala pong dahilan para sila mag-fast sa panahon ito. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, darating ang panahon, kukunin sa kanila yung bridegroom, that's Jesus Christ, doon sila magpa-fasting. Kasi may sitwasyon na, may dahilan na, may rason na para sila po ay mag-fasting. Okay, so that's the proper time for them to fast. So, mga kapatid, mapapansin po natin sa ating passage na ang Panginoong Jesucristo ay naparito po sa lupa more than 2,000 years ago in our passage for a very noble and great purpose. Not just to call and save sinners, but to give happiness or gladness and not sadness. So naparito ang ating Panginoon Jesucristo para mag-pour out ng kagalakan sa iba't maraming kapamaraanan, hindi po kalungkutan. Kung mapapansin niyo po, ang ginamit po ng ating passage na title, kaguri sa ating Panginoong Jesucristo ay bridegroom. So, word po yan sa isang kasalan. Amen? Tawag po yan sa lalaki kakasal. Bridegroom. So, ang wedding, as we all know, ay isang okasyon na napakasaya. Lahat ng mga naranasang makasal, magsabi ng Amen. Amen. Diba? Buti na lang, lahat nag-Amen. Well, nagsabi, ako nung kinasal, hindi ako masaya. Kasi ako'y hindi kinasal, sinakal. Yeah. Praise God. Amen. Pero, basically, in every society, ang kasalan po ay isang masaya na scenario o occasion. Okay, seldom po tayo makakita, no? Ng kasalang parang funeral ang dating. Malungkot, yun lamang po siguro yung mga napilitan, tinutukan, napikot. Okay.
Sana walang magsabi dito sa akin na napikot lang ako. Ano? Kasi we all know, ang asawa, mapapangasawa, naging asawa, ay kalooban ng Diyos. Amen? Kahit pa nung ikasal, after ng kasal, talagang matitindi yung ating na-discover na mga kahinaan, limitasyon, pagkukulang, hindi po tayo pwede magsisi doon sapagkat ang Diyos po ang nagpapahintulot at nagtatakda ng lahat ng bagay. So siya talaga ang iyong kabiyak, amen? Ang talagang kapalaran sa mga mag-asawa. Pwede ba na sabihin? Ano ba magandang word? Sabihin sa ating mga kabiyak. Okay, mine. Yan, ganyan. Mga mine. Okay, I'm yours. Akin ka. Hindi pag lumingon ka lang. Amen. Ayan. Ikaw ang aking kapalaran. Okay. Ikaw ang missing piece ng aking buhay. Yan po yung ating mga pwedeng sabihin sa ating mga asawa. And we're happy kapag nasumpungan na talaga natin yung nakakaisang dibdib, naging katuwang sa buhay, okay, minamahal, at pinapangarap talaga na makasama habang buhay. So masaya po yan na sitwasyon. Same is true mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Kapag nakilala mo ng Panginoong Kristo, lalo na kung ikaw ay nagpakasal na kay Kristo, marami kang mararanasan. Kaligtasan ng kaluluwa, kapayapaan, ang buhay mo magiging mapalad, pinagpala, magiging victorious ka in your life. Even if may mga trials, testing, struggles, difficulties along the way ng marriage o ng relationship with God, magiging isang napakagandang buhay meron tayo. Just like, if not all, maraming tao ay masaya sa piling ng kanyang asawa, ng kanyang pamilya, ng kanyang mahal sa buhay. Same is true mga kapatid with our relationship with the Lord Jesus Christ. Masaya at maganda at matagumpay at pinagpala ang makaisang dibdib ang ating Panginoon Kristo pananampalataya. Are you with me? Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon for that situation na meron po tayo sa ating buhay. Kaya lang mga kapatid, sa ating pong passage, nung sabihin ng Panginoong Kristo sa mga nagpo-question ba't hindi sila nagpa-fasting ang kanyang mga alagad, ay kasama nilang bridegroom. Paano sila magpa-fast? Pag wala na, pag kinuha na sa kanila yung bridegroom, tsaka sila magpa-fasting. So, yun po ay indikasyon mga kapatid. Yun po ay hint na ang Panginoong Kristo, the bridegroom, ay isang araw mamamatay. Pero, muli po siyang mabubuhay at siya po ay babalik na sa Ama, sa langit, kung saan siya nagmula. So, yan po ay naganap. Yan po ay isang kapahayagan, hindi lamang sa Old Testament times, hindi lang sa labi ng mga propeta, lingkod ng Panginoon, hindi lamang ito napasulat, kundi sinalita ng Panginoong Kristo. Ang isang mangyayari, the future, about Himself, the bridegroom, na isang araw ay mamamatay, ipapako sa krus, pero mabubuhay maguli after 3 days, tapos babalik sa Ama. Yan po ay fulfillment ng pangako ng isang mangyayari, predestinated na kaganapan in the future, in the life of no less than our Lord and Savior Jesus Christ. So, ang kamatayan po na yun ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo ay nangahulugan po ng kaligtasan ng kaluluwa ng maraming taong sa Kanya po ay nakapaglagak ng pananampalataya. Para sa sinong sa Kanya mananampalataya sa Kanyang pangalan, sa Kanya pong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, bilang Pangitagapagligtas, bilang Redeemer sa kasalanan ng tao, siya ay makakaranas ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa, kapatawaran ng kanyang mga pagkakasalang nagawa. Kung siya po ay magkukumit ng kanya pong sarili sa Panginoong Kristo, gaya ng commitment ng isang babae sa kanyang asawa na pakakasalan o pinakasalan. Okay? So, napaka-importante po nun sa isang mag-asawa o sa magpapakasal na hindi lamang kilala nilang bawat isa kung kaya sila magpapakasal, kundi sila po ay committed so strongly, emotionally, mentally, physically committed sa bawat isa. Same is true with the Lord Jesus Christ.
Tayo po mga kapatid, hindi importante na tayo nakilala kasi natin si Lord. Siya po ay alam natin ang kanyang salita o kalooban, kaya tayo nanampalataya sa kanya. Tama po yun sa mababaw pong pagtingin. Pero ang malalim po talaga na dahilan kung bakit makakaranas ang tao ng kaligtasan ng kanyang kaloob is that kung siya ay magiging committed kay Jesus Christ. Di po ba? Yan po yung hindi lang basis kung bakit ka magpapakasal, kung bakit ka nagpakasal. Kundi yan yung talagang publicly sinasalita mo. Kino-confirm mo sa maraming tao pag kinasal ka, nung kinasal ka, o pag magpapakasal ka, yung pag sinabi mo na I do, that is commitment. Amen? Na nagsasabing, hindi mo lang siya mahal, hindi mo lang siya kilala, hindi mo lang siya gusto, kundi mahal mo siya at willing ka na mag-commit ng iyong sarili sa iyong bridegroom o sa iyong bride. Same is true with the Lord Jesus Christ. Hindi masyadong malalim yung word na kilala ko kasi si Lord, tagapagligtas, kaya ako nanampalataya. The question is, are you committed to Him? Kaya ka nanampalataya. More so kapag sinampalatayanan mo na siya, diyan po makikita kung talagang committed ka pag may mga pinaintulot ng pagsubok si Lord, kasi hindi po bed of roses ang maging Kristiyano. Same is true sa typical na relationship o married life. Amen? Kapag meron ng mga problema, na-discover mo na yung kanyang kapintasan, yung kanyang limitasyon, nasasyak ka, hindi mo akalain ganun siya. Commitment po ang pinag-uusapan dyan. Pagmamahal, tunay na pagmamahal ang pinag-uusapan dyan. Hindi yung dahil kilala mo lang siya. So, salvation comes when the sinner commits himself or herself to Jesus and say, I do. Ayan. Lahat na nakapagsabi ng I do, magsabi nga po ng Amen. Ayan. Wow. Kaya yung pong pagsusuot ng sing-sing sa daliri, pagkasalan, di po ba? Malalim po ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin, yung pagmamahal ay endless. Kaya nga bilog yung sing-sing. Walang simula. Hindi mo makikita yung dugtungan doon. Continuous, walang simula, walang wakas. Ganun po yung pagmamahal. The commitment na ibibigay sa iyong mapapangasawa na pangasawa ay talagang walang hanggan. More so, the commitment. Same is true with God. Ganun din po ang commitment sa Panginoon. Amen? Di dapat tumihina, nagdudwindle, nagwe-waver, hindi dapat na parang tataas bababa, kundi consistent, nag-aalab, at talagang kalugod-lugod sa ating Panginoon na commitment sa Kanya. So, kapag tayo po ay nakasal na kay Kristo, ang buhay ay dapat masaya, celebrative, fulfilled, amen, peaceful. Ganun po ang ikinasal di po ba? Kahit may mga problema, wala yun, amen. Napagtatagumpayan yun, na-overcome yun. Hindi dapat totally na-apektuhan po tayo. Same is true with the Lord Jesus Christ. Kung nakipag-isa na tayo kay Kristo, itong dapat nating naranasan. May mga panahon, malulungkot tayo, madidepress tayo, madidiscourage, pero yun po dapat ay momentary. Dapat po yun ay ma-overcome ng atin pong pagkakakilala o commitment sa atin pong Panginoon. We have many reasons to rejoice. Being married to the Lord Jesus Christ, being committed to the God who created us, who called us, who blessed us in many ways, especially sa kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Kahit pa may mga pinapaintulutan siyang matitinding problema, kaya pa rin po natin maging masaya. Tingnan nga po natin ating mga katabi, mukha bang masaya? Parang hindi yata iba, no? Praise God. Pero minsan talaga, may pagkakataon din natin, kaya pong, di ba, ikubli. Pero, we're supposed to be joyful, amen? Because if we have God, we have everything, amen? We may be lacking a lot of things in this world, such as material things, maraming pera sa bangko, mga accomplishment, pero those are things that are temporal, amen? Panlupa, pansamantala. Ang importante, bilang mananampalataya, kinasal ka na kay Kristo, committed ka kay Kristo, mananampalataya ka, is that meron ka ng maraming bagay meron ng Diyos. Pamana ng Diyos sa iyo.
na hindi lamang ma-enjoy mo dito sa lupa, kundi magpasawalang hanggan. Are you with me, people of God? Can you say amen? So, the life that one will be having, kung siya ay mananampalataya kay Kristo, magiging committed kay Kristo, ay isang masaya na buhay. Parang araw-araw ay pista. Amen, di ba? Kahit may mga problema, mga Kristiyano, kaya pa rin niyang ngumiti, magpatuloy, maglingkod, tumulong, amen, magministeryo. Yan. Ganyan po ang buhay ng mga Kristiyano. May kagalakan, may kasiyahan, may gladness, may happiness, may contentment, may victory. Okay, next slide. So, Revelations 19:7 ay patunay po, mga kapatid, na dapat may kagalakan ng mga Kristiyano na nagpakasal na kay Kristo, committed kay Kristo. Sabi po kasi sa Revelation 19 verse 7, hindi pa po nagaganap ang propesya na to. Futuristic pa po ito. Ang sabi po dyan, let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Naganap po ito in the realm of faith. Nung tayo po'y manampalataya sa ating Panginoon Kristo, kinasal na po tayo, committed na po tayo sa Kanya, may relationship na po tayo sa Kanya. Tayo po ang Kanyang asawa, siya po yung ating husband, mga kapatid. Pero, may mangyayari pa po, time comes, that yung pong lahat ng mananampalataya, iglesia ng Panginoon, all over the world, ay haharap sa Panginoon at yun po yung kasalan na magaganap in the future. The Lamb, the Lord Jesus Christ, the bridegroom, the husband of the church, of you and me, ay mag-iisang dibdib, ikakasal. So, we can claim this, mga kapatid, na naganap na sa ating buhay, and in the future, magaganap, mga kapatid, kung saan makakarap natin ang Panginoong Kristo para tanggapin niya, para tayo ipakasalan, samahan o makasama natin siya, magpasawalang hanggan. There is a bit responsibility na meron po tayong makikita dito sa verse po na to. Aside from God predestinated His people to be His bride, pero parang may part din tayo dyan. Although Diyos po nagtakda at magpapangyari ng kasalang ito, pero of course the bride, the church, the people of God, you and me, ay meron pong responsibility. May part. We have to be prepared. Amen? Sa kasalan na yan, meron po tayong mga duties and responsibilities para tayo maging ready, worthy na bride ng bridegroom. And that is the Lord Jesus Christ. Amen? So, we have no time para po isa-isahin ang mga duty natin na yon. Okay, next slide, Brother Mark. Pero gusto ko po na dagdagan ang mga pag-aaral na to sa pamagitan po ng marami pa na mga fulfillment na nagre-resulta sa kalayaan ng tao pagdating po sa mga kayang ibigay ng Diyos sa Kanya kung siya'y mananampalataya o bilang isa sa anak ng Diyos. So, yan po yung una, mga kapatid, special offer ni Lord. Ang fulfillment ng Kanya pong sinalita, utos, pangako, na nagresulta po ng kalayaan o paglaya sa maraming mga bagay. Ang pangalawa po, mga kapatid, is the new teachings of the Lord Jesus Christ. Ito po yung pangalawa na special offer ng Panginoon. Ang Kanya po mga bagong katuruan. Because in our passage, mga kapatid, verse 21 to 22, ganito po nakasulat. Basahin ko po muna sa English, tapos Tagalogin po natin. No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment. Otherwise, the new piece will pull away from the old, making the tear worse. And no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins. So sabi po dyan sa verse 21 to 22, that ito po ay kabahayagan ng bagong mga katuruan ng ating Panginoon Kristo. Sa isang glance, di po ba, parang, you may say, hindi ko masyadong maintindihan ibig sabihin ng passage na to. Hindi ko masyadong maunawaan ng sinasabi ng Panginoon Kristo sa puntong ito. Meron po siyang pagtuturo
sa passage po na yan. Ang sabi niya, hindi mo pwede raw tapanan ang butas ng isang tela sa pamagitan ng bagong cloth o tela. Yung tela na hindi pa umuurong o hindi ibinabad, hindi mo pwede yun na itapan sa isang lumang cloth. Bakit? Kasi kapag ka daw yung bagong cloth, itinapan mo sa lumang cloth na may butas, hihilahin niya yung lumang cloth, lalo lalaki mo kasi uurong pa yun eh. Yung po ibig sabihin ng unshrunk, yung hindi pa binabad sa tubig, hindi pa umuurong, di ba? May ganun pong damit. Pagsuot mo, extra large. Pagka na ba kinabukasan, small na. Amen? Kaya, nasubok po natin yon. So, yan ang katuruan ng Panginoon Kristo dito. Meron po siyang pagsasabi na mga hindi dapat gawin, pwedeng mangyari kapag may ginawa ka. Otherwise, sabi po niya dyan, dapat mong gamitin yung bagong tela sa bagong alak. Ayan. At sabi niya, yun daw wine na nasa isang wineskin ay masasayang at matatapon lang kapag ang inilagay mo na cloth ay bago doon sa luma. Dapat bago sa bago. Kung bago yung wine, dapat bago rin yung wineskin. Yan. So dito po mga kapatid, ay meron po siyang tinuturo. New teaching from those people na nakakarinig sa ating Panginoong Kristo. Sa kanya ay question about fasting. Sa kanya po ay may mga hinahanap. Sa kanya po ay may mga puna ng mga tao. Ang katuruan niya po dito mga kapatid is that the new teaching, mga kapatid, na kanya pong tinuturo dito is that Jesus is refuting the idea of a worldly compromised religion. What I mean for that is the mixture of old Judaistic belief, teachings, or law, plus the Mosaic law that they have during that time, from the Old Testament hanggang sa kapanahon natin Panginoon Kristo. At kung idadagdag mo yung kanyang mga bagong turo, yun po yung tinatawag na ating Panginoon Kristo na compromised worldly religion. Sabi niya, hindi pwedeng mangyari yan. Idadagdag nyo lang yon o isasama nyo yun sa mga old laws, traditions, beliefs, and practices. Hindi pwedeng magsama, wika ng ating Panginoon. Hindi pwedeng mangyari na yung Old Testament law ay kulang at dadagdagan mo ng new teachings na nagmumula sa akin, Jesus said. Kundi, or idadagdag mo yung Old Testament law, Mosaic law, Judaistic law, belief, idadagdag mo sa new teaching ko o sa new faith na itinuturo ko sa bawat isa sa inyo ngayon about faith. Jesus is saying, ganun po ang kanyang ibig sabihin dito. Bakit? It has to be only one kind of faith and teaching na dapat tanggapin, maunawaan, at maranasan ng mga tao during the time of the Lord Jesus Christ. And that is the faith in Him alone for the salvation of souls. Noong unang panahon, in the Old Testament time, ang tao para po maging pleasing sa Diyos, maging acceptable, kailangan niya sundin yung mga tradisyon, mga kultura, mga practices, mga batas ni Moses, ng Old Testament prophets, scripture. At pero pagka sa ating panahon, pinagsama-sama yung mga batas na yon at yung mga katuruan ni Kristo, pagka nagsama-sama po yung mga taong iba-ibang paniniwala, pananampalataya, religion na dala-dala, ang tawag na po doon ay ecumenicalism. Ang tawag sa iyo, kung meron kang ganyang paniniwala na lahat ng religion ay pare-pareho, sa Diyos lahat ng teachings, religious teachings ay pare-pareho, galing sa Diyos lahat, ang tawag sa iyo ay ecumenical. Okay. Sa ating pong panahon, marami pong ganyan. Pakimove mo, Brother Mark. Wala akong kopya ngayon. So, sa ating panahon mga kapatid, may ganyan po ng mga grupo. They believe that all churches are alike. Na lahat ng mga pananampalatay galing naman sa Diyos.
Kaya meron pong asosasyon o samahan ng lahat ng mga grupo. Nagsasama-sama po yung mga Muslim, mga Hindus, yung mga iglesia, Katoliko, born again. Ayan, isa pong picture yan ng ecumenicalism, ng mga ecumenical people or group na naniniwalang sila po iisa lang, pantay-pantay, pare-pareho, na ang mga katuruan, practices, tradition ay nagmula sa Diyos at lahat sila ay kalooban ng Panginoon. Okay, pero yan po ay binabasag ng ating Panginoon sa Kanya pong pagtuturo about wineskin, about new cloth, about sa Judaistic law and belief, Mosaic law, Old Testament laws, na idadagdag o kay isasama, pagsasamahin sa Kanyang mga itinuturo sa mga bagong teachings ng ating Panginoong Jesucristo. So yun po ay hindi po possible. Sapagkat sinasabi po ng Scripture na ang daan ng kaligtasan ng kaluluwang tao ay sa pamamagitan lamang ng isang pangalan. At yan ay walang iba kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang Old Testament laws, belief, tradition, practices, and culture ay hindi po kailanman naging ganap when it comes to salvation ng kaluluwa. Isa lang talaga. Ang faith, Christian faith, na itinuturo ng Panginoon sa kanyang kapanahonang ito, bagong teaching, kaya nga po marami po hindi naniniwala sa kanya, yung mga Pariseo, yung pong mga Saduseo, yung pong mga teachers of the law, yung mga religious group, mga kapatid, na naging napaka-critical sa kanya. Kasi meron na silang dala-dala, mga kapatid, na paniniwala, mga katuruan. At tapos nung marinig nila ang bagong teaching ni Lord, gusto nilang i-adapt yun, kunin yun, idadagdag po nila sa kanilang mga paniniwala at mga dala-dala pong mga katuruan. Pero sabi ng Panginoon, hindi possible, hindi pwede, sasabog, hindi pwede magsama. Isa lang dapat talaga ang maunawaan, matanggap, at maipakita na katuruan. From now on, as if Jesus is saying, and that is the new faith, the salvation by faith kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So the Christian faith is exclusive in character. It will not accept any other faith as its equal or its superior. Bakit? Ito po ang talata po natin yan. Acts 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Hindi po natin makikita, mga kapatid, sa talatang ito ang essentiality ng religion para maligtas ang kaluluwa sa impyerno at makapasok sa langit ng tao. Hindi po natin makikita dyan ang good works. Are you with me? Ang makikita lang po natin, mga kapatid, na ipinangako sa talatang ito, para tao po'y maligtas spiritually, makapasok sa langit, maging anak ng Diyos, ikasal kay Kristo, maging bride ng bridegroom. And that's the Lord Jesus Christ. It's by way of believing, placing His faith, committing to Jesus Christ sa Kanyang pangalan. Bakit? Kasi wala namang ibang pangalan, walang ibang daan na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit, sa lupa, sa mga tao, kundi ang pangalang Jesus bilang daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po, mga kapatid, nung sabihin ni Lord na nung Kanya pong ituro ito, medyo marami po ang napapaigit. Marami po ang nag-criticize sa Kanya. Kasi hindi po nila mapaniwalaan ang new teaching na to. Na sino mang sa Kanya po ay tumanggap manampalataya, ay maliligtas spiritually. Sapagat ang isip po nila ay nasa mga pagsunod sa batas. Nasa kanila po ipinagmamalaking religiosity, self-righteousness, tinutungtong ang mga pundasyon, gawa ng tao. At mga gawain, oo, bagamat mabubuti, pero hindi po siya ang daan para ikaligtas ng mga tao. So salvation is not a partial patching of one's life. It is a whole new robe of righteousness. So, nung ituro ko ng Panginoon sa Kristo, na pag may butas ang isang tela, hindi mo pwedeng tapalan. Kung may butas na 5, hindi pwedeng mong makapalan ng 5.
kundi baka 2-3 lang ang matatapalan mo. Dapat lahat para walang tutulo, walang tatagas. At ang itatapal mo, dapat yung shrunk na, yung umurong na. Kasi pag hindi, sasabog, hindi compatible, hindi po pwedeng tumagal yung telang luma sa bagong tela na hindi po shrunk, hindi po umurong na. Same is true in the salvation of soul. Ang isang tao, mga kapatid, naglagak na kanyang pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ay hindi po parang tela na may 5 butas, tinagpian lang ng 2-3, hindi completely natagpian ng maayos na tagpi. Kundi, ang isang tao po na nanampalataya sa Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ay once and for all natagpian. Once and for all, lahat ng butas niya natapalan ng tamang pantapal at tela. Meaning, siya po ay talagang nabalabalan, nakulapulan. Kumbaga sa Old Testament ark, yung buong ark, mga kapatid, ni Noah, ay kinulapulan po inside and outside ng pitch, ng alketran. Kaya walang makakapasok na tubig. Kahit ano, hindi pwede pong makapasok ang baha o tubig o ulan sa arka. Same is true sa mga nanampalataya sa Panginoon Kristo. May complete and perfect salvation. Hatid ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga yung kanyang dugo, mga kapatid, ay hindi lamang napahid, kundi naikulapol sa iyo, naibuhos sa iyo. Sa kabuuan mo ay tumakip yung dugo ni Kristo para hindi niya makita ang iyong karumihan. Kumbaga sa balabal ng Panginoong Kristo o damit ng Panginoon, ibinalabal sa iyo ang isang napakaputing tela sa buong mong katawan at wala nang makita ang Panginoon na karumihan o madilim na bahagi sa iyo, kundi puro puti, and that is the righteousness of the Lord Jesus Christ. Sa harapan ng Diyos ngayon, kung may mananampalataya sa atin dito, kung may mananampalataya sa atin dito sa Panginoong Kristo, ang titignan na ng Panginoon, nakikita na ng Diyos Ama sa atin ay hindi po tayo, hindi po yung kabutihan natin, hindi po yung ginawa natin, kundi yung katuwiran ng Panginoong Kristo. Yung kanyang sakripisyo sa krus, yung kanyang ibinayad na dalisay at banal na buhay sa krus, para po tayo maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos, para po tayo matubos sa pagkakasala, para po tayo lumaya sa pagkakasala, upang tayo may makasumpong ng buhay na walang hanggan. That is a whole new robe of righteousness. So, ang hindi pinananahanan ng anak ni Kristo ay walang buhay na walang hanggan. Pero sino pinananahanan ng Espiritu o ni Kristo ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat yun ang kanyang righteousness, si Kristo mismo, yung kanyang sacrifice, yung kanyang patuwiran sa Ama. Kaya walang pwede pong mag-replace dun eh. Hindi pwede pong i-replace yun ng Old Testament laws, Old Testament practices, tradition. If I may add, mga kapatid, wala po akong gustong patamaan. Sa ating panahon, marami pong mga katuruan. Napakarami, iba't iba. Nakagis na natin, naririnig natin, nababasa po natin, nakakarating po sa atin. Pero, hindi po nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. Hindi po nakakapagbigay ng tunay na katuwiran at kabanalan o kaligtasan ng kaluluwa sa mga tao. Bakit? Partial lang kasi yun. Hindi po yun perfect and complete. Insufficient. Unlike the faith na meron sa Panginoong Kristo, ang pinaka-natatanging daan para isang tao ay maging matuwid, karapat-dapat, kalugod-lugod, katanggap-tanggap, at ligtas ang kaluluwa sa harap ng ating Panginoon. Sa 2 Corinthians 5:21, ito pong patunay na may umako sa ating pong mga pagkakasala. May nagbayad sa parusang dapat tayo pong lumasak. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. May isa po na banal, Diyos, nagkatawang tao. Siya po yung umako sa kasalanan o parusang dapat tayo po ang lalasap, ang taong dapat lalasap kasi lahat na tayo nagkasala, di nakabot sa pamantayan ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, Romans 6:23. Pero
meron pong umako, meron pong nagbayad, meron pong sa atin ay naging nag-abogado, merong naging advocate o mediator ang makasalanan sa Diyos para siya ma-absolve, ma-absuelto, ma-justify, and that is the Lord Jesus Christ. Upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, maging matuwid sa paningin ng Diyos, maging banal, completely holy and perfect before God by the Lord Jesus Christ, through the Lord Jesus Christ, sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo. So ang ating pong mga buhay, mga kapatid, Christian life is not a mixing of the old and new, rather it is a fulfillment of the old and in the new. It is a fulfillment of the old in the new. Mga kapatid, nakakalito lang po ito. Pero ang ganda-ganda po nito kung mag-grasp po natin ito. Na tayo po, naging mga Kristiyan, mananampalataya, nakasumpong po tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa marami tayong nalaman sa Old Testament teachings, tradition, practices, and belief, tapos nadagdagan ng new teaching ng Panginoong Kristo. Yan yung kanya pong isa sa mga special offer. Kaya tayo naligtas. Pero hindi, mga kapatid, kundi yung mga Old Testament law, tradition, mga typology na meron about the Lord Jesus Christ ay nagkaroon po ng sukdulan kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, sa kanya pong mga katuruan. Sa pananampalataya na sinabi po niyang dapat ilagak sa kanya, nagaganap, nagiging kumpleto, nagiging sukdulan. Yun po yung fulfillment ng Old Testament law, ng mga Mosaic law, ng mga Judaistic belief and practices. So, the Christian life is not a mixing of the old and new. Kasi yung mixing of the old and new, ng maraming turo, paniniwala, pananampalataya, o religiosity, o religion, ay ecumenical. Hindi po possible yun sa Panginoon. Sapagkat siya lang ang daan, siya lang ang Panginoon, siya lang ang tagapagligtas. Rather, it is a fulfillment of the old in the new. Kaya nga po yung mga batas sa Old Testament, yung sa tabernacle o sa templo, dapat may animal sacrifice. Yun po ay typology lang ng gagawin ng ating Panginoong Kristo isang araw. Pag siya ay nagkatawang tao na, iaalay po niya. Siya po yung magiging sacrifice. Pero once and for all na sacrifice. Hindi na pwedeng sa panahon natin ngayon, paulit-ulit pang gagawin yung pagsasakripisyo. Usong-uso po yan, di ba? Nakagis na po nating paniniwala yan. Yung pagpapamisa, paglulubena, paglurosaryo, pagmahal na araw, pamamanata, pagpapapako sa krus, pagpipenitensya, mga tradisyon po yan, kultura, katuruan po yan, mga kapatid. Na hindi po pwedeng gawin ng paulit-ulit at patuloy para lang makasumpong ng kaligtasan ng kaluluwa. Sapagkat ipinahayag na po ng langit, ipinahayag na po ng Panginoong Kristo, ipinahayag na po ng Biblia kung paano pong ang tao ay makakasumpong ng complete, perfect, and total righteousness. Higit sa lahat, kaligtasan ng kaluluwa at yan po sa pamagitan lamang ng ating pong Panginoong Kristo. So, that tradition, mga kapatid, ay hindi po pwedeng patuloy pong gawin na. Kaya nga po, sa krus ng mga Kristiyano, wala na po yung nakapako. Amen? Wala na. Ayan. Empty na po yung cross. Bakit? Bagamat namatay si Kristo sa krus, pero siya po ay nabuhay na magulit. Naroon po siya sa Ama. Naroon po siya sa langit. Ganun po natin tinitignan. Ang pagsamba sa rebulto ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun po ay dead na paniniwala o pananampalataya. So that's tragic because nowadays most people believe on that. It's tragic when people hold on to those kind of dead religious tradition and beliefs when they could lay hold of living truth. Ang living truth po ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Oo, wala na po siya rito ngayon, pero kasama natin siya by His Spirit. Are you with me? Siya po ay naghahari noon, ngayon, at magpakailanman sa lahat ng kapanahunan. Hindi po siya nawawala. Siya po ay omnipresent. Siya po yung living truth.
So why cherish the shadows when the reality has come? Sa ganyan po nabuhay ang marami pong tao sa panahon natin Panginoon Kristo na na-focus po sila doon sa Judaistic law and belief, sa Mosaic law and belief, sa relihiyon, sa mga teachings ng tao. Napakarami pong batas ang naimbento. Oo, yung karamihan galing sa Diyos, batas. Pero marami pong idinagdag dyan, sila Moses, ang mga lingkod ng Diyos. Sinunat nila sa kapitulad ng Diyos. Pero that was for the time being. Nung wala pa, yung tinutukoy ng mga batas na yun, ng mga tradition, ng mga practices na yun. Such as animal sacrifice, such as yung pagkakaroon po ng ilawan sa tabernacle. May mga ibig sabihin po yun. Holy Spirit of prayer. Yung pong may tubig sa loob ng tabernacle, panghugas po sa mga hayop na kinakatay po nila. Yan po ay Word of God na nakapaglilinis ng puso. So naganap na po ang ibig sabihin ng mga practices na yon. So ang mga yon ay shadows lang, anino lang ng mangyayari sa iyo, ng lilitaw sa hinaharap na walang iba kundi ang Panginoong Kristo. So a lot of people cherish those shadows. Kaya nga kung ikaw nandito pa sa ganito pong kalagayan, minamabuti nating piliin yung anino kaysa doon sa mismong may-ari ng anino. Are you with me? Amen? Yan po ang katotohanan. So, why cherish or choose the shadow? Kung nandyan na yung, di po ba? Kung nandyan na yung may-ari ng anino, sino bang importante? Yung anino o yung may-ari ng anino? Yung bang mga typology, belief, practices, tradition, teachings in the past, meron ang sino man, ang tao, ang ating religion sa panahon ito? O ang Panginoong Kristo na tinutukoy po ng mga practices na yun, mga batas na yun, mga katuruan na yun. So, the living truth, the reality, was no other than the Lord Jesus Christ. So, focus on Him. Amen? Sa kaligtasan ng kaluluwa, walang ibang ibinigay na pangalan ng Diyos sa silong natin na sukat ikaliligtas ng tao, kundi sa pangalang Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Hebrews 10:1 said, the law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never be the same sacrifices repeated endlessly year after year. Make perfect those who draw near to worship. Ito po ay nakakalungkot dahil pinaniniwala at ginagawa pa po ng maraming tao. Even in our time. In the time of the Lord Jesus Christ, ganyan na po ang maraming tao. At hanggang sa ating panahon, may ganyan po na paniniwala ang maraming tao. Kaya yun pong kultura, tradisyon, practices, routinary. Kailangan magpamisa, kailangan magkomunyon, kailangan sumunod sa mga religious rules and beliefs para maligtas ang kaluluwa, para mapatawad sa kasalanan. Tapos na po yun. Amen. Tapos na po yun. Sapagkat si Kristo ay dumating na, siya po ay namatay na sa krus para sa atin. At siya po ay naghahari magpakailan-kailan pa man. Sa Kanya nagmumula ang kaligtasan ng kaluluwa. So, punta po tayo sa ikatlo. The last but not the least po, the special offer ng Panginoong Kristo. A fulfillment of His promises, of His will, in the lives of God's people that can result to freedom from a lot of things, is the good works of Jesus on Sabbath days. Meron pong ginawang Panginoong Kristo na mabubuting gawain. Pero sa iba po'y masama. Sa iba po'y violation, yung kanyang good works na ginawa. On Sabbath days. Saktong sa araw ng Panginoon. Verse 23, 3 hanggang 6. Medyo mahaba po siya. Hindi ko na po isinulat. Pero, i-mention ko lang po sa inyo to save time. Yung passage po na yon ay nagsasabi ng Panginoong Kristo, mga kapatid, ay minsang dumaan sa grain field, sa isang palayan o sa isang bukirin. Habang sila po ay bumabagtas dyan, ang kanyang mga alagad ay namitas po ng mga uhay, ng mga heads of grains. Tapos kinakain po nila yun. So, may pumansin po sa kanya at sinabing,
Bakit namimitas ang mga alagad mo? Hindi naman po dahil sa bawal pong manguha. Hindi po bawal yung mamitas sa grain fields ng may grain fields ang mga tao. As long na hindi ka magdadala ng lalagyan, ng basket, o ng mga timba o lata. As long as na ang kukunin mo, kakainin mo lang. Libre po, legal po yun. Kaya pwede po silang manguha. Pero kinu-question po dito ng mga kritik ng Panginoong Jesucristo ay yung kanila pong pagtatrabaho, pag-aani ng kanila pong kakainin. Kasi based on the Old Testament law, during Sabbath, walang pwedeng kumilos gumawa ng anuman. Kahit na yung hayop mo nahulog sa balon, hindi pwedeng kunin. Bawal. Bawal gumawa, bawal magtrabaho, bawal magnegosyo on Sabbath day. Pero may pumansin sa mga alagad ng ating Panginoon Kristo at sinabing bakit sila namimitas. At nung si Lord ay pumunta sa sinagoga sa ating pong passage, meron po siyang pinagaling na isang lalaki na ang kamay po ay shriveled, nakabaluktot. Nasaan bang ating picture? Ayan po, pinagaling. Mismong sa sinagoga po yan. Sabbath days po yan, yung pagpipik nila ng grains, pagpapaginig. Those are good works. Pero sa iba, bad works. Labag sa batas. Kaya nga po, nung i-justify ng Panginoon Jesucristo ang pamimitas po ng grace ng mga alagad niya, yung kanyang pagpapagaling, mga kapatid, sa isang lalaki pong shriveled yung kamay, yan po ay isang public and blatant, violative na deklarasyon ng kanya pong pagtutol, pagbangga, pagsalungat sa katuroang daladala ng mga religious leaders during this time. Ng mga taong tagapagturo man din ng salita ng Diyos. Kaya nga po new teaching para sa kanila, gusto nila i-adapt, hindi pwede. Pero new teaching na talagang hindi po completion ng kanilang mga daladalang katuruan, kundi yun ang katuparan, completion, finality, perfection ng mga Old Testament laws, practices, tradition, and culture na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Kaya nga po ang Panginoon nagkaroon po ng maraming kaaway sa panahon ito. Siya po'y pinlanong pagkaisahan, maaresto, makasuhan, and eventually maipapatay. Ano po ang argument ng Panginoong Jesucristo nung sabihin niyang hindi masama na mag-harvest ang mga tao, ang mga Israel during Sabbath? Ang sabi po niya kasi, kinote po niya yung alam po ng maraming tao sa kanyang paligid na pangyayari in the past. May Bible po sila Old Testament scripture. So alam nila yung nangyari sa 1 Samuel 21 verse 1 to 6. Ito po yung panahon na si King David ay galing sa pakikipagdigma kasama yung kanyang mga tauhan. At sila po ay nagutom, walang makain. So pumunta siya sa templo, sa tabernacle. At nagpaalam po siya sa pare, may pagkain ba dyan? Wala. Ang meron lang dito, yung holy bread na inalay sa Panginoon. According to the law, hindi pwedeng kainin yun ng sino-sino, kundi ng high priest lang. Pero, kinumed ng Panginoon. Inaprubahan ng Panginoon sa Kristo. Sabi, itong kanyang ginamit na argument. Pinayagan ng Diyos. Ang isang hari, si David, ang kanyang mato, kainin ang isang pagkain, inalay sa Diyos at para lang sa high priest. Okay, so yan po ang kanyang argument. So sabi ng Panginoon, so it was right for the Lord of the Sabbath, that is the Lord Jesus Christ, to permit His men to eat the grains from His field. So sabi ng Panginoon, may nangyari na yung lakas. Hari, may tauhan, kinain nila yung dapat na kainin. Okay lang yun sa Diyos. Mabuting bagay naman yun. Mga lingkod ng Diyos yan Dapat lang makakain yan. So, ako pa, parang sinasabi ni Lord, ako pa, hindi ginawa ang Sabbath para sa akin, kundi ako ang Lord of the Sabbath. So, si Lord ay over and above many things, even Sabbath. Kaya kahit Sabbath, sabi ng Panginoon Kristo, okay lang manguha sila.
Kailangan nila yun eh. Para maibsan ng gutom, para makakain. Mga alagad ko sila anyway. And this field is mine. Everything is mine. As if Jesus is saying. So walang masama. New teaching, mga kapatid. Pero hindi po naunawaan at hindi po tinanggap ng maraming tao during this time. Ito po ang kanyang argument. Since evil is at work every day, including Sabbath day, why should good not be at work as well? Tama po ba ito? Ito po ang sabi ng marami pong scholars, commentators. Yan po ay isang kapahayagang nagmumula sa mga salita po at teachings ng ating Panginoon Kristo. Bagamat bago po noon, luma na po sa atin. Kasi matagal na pong napasulat. Naunawaan na po ito ng marami. Sinang-ayon na po ito ng marami pong mga anak ng Diyos, mga iglesia. Ito po isang katotohanan, pinaniwan po natin, kahit na ordinary lang po tayong Kristiyano. That evil is at work every day. Are you with me? Di ba? Talaga naman napaka-aktibo ng dyablo. Ang kasalanan po ay nag-e-exist. Sa ating buhay, mga kapatid, naranasan po natin yan. Minsan nga, tayo pa ang culprit kung may pagkakasala, may kasamaan. Because evil is at work every day. In many churches nowadays, even Christian churches, evil could be working. Pwedeng may nangyayang hindi maganda. Sana, dito sa atin, wala pong gano'n. Na habang nagpipreach po tayo, ay merong naglalaro ng mobile games. Evil is at work in that instant. Natutulog. O kung ano-ano iniisip. Walang focus sa salita ng Diyos sa Panginoon o sa gawain ng Panginoon. Since evil is at work every day, even in Sabbath days, even in places where Christian gathers or where the will of God is happening, bakit? Sabi ng Panginoon. Bakit hindi dapat mangyari din ang mabuti even sa panahon ng Sabbath? So may nabibreak ang Panginoon sa Kristo dito, batas. At meron po siyang argument. Meron po siyang katuwiran, mga kapatid. Another argument of the Lord. Death is always at work, but that should not hinder us from seeking to save life. Galing po ito, mga kapatid, sa mga principles ng Panginoon, sa mga teachings po ng Panginoon, bago sa kanila. Pero napaka-pure, napaka-powerful, napaka-strong po na katuruan. Na ang kamatayan ay lagi pong at work. Tayo, na araw-araw may namamatay. Kada 2 segundo, ilan ang namamatay? 2, di po ba? Yan sabi po sa atin. Amen? Ng ating bishop. 2 ang namamatay kada segundo. So death is at work. Every day, every minute, every second. Pero sapat bang dahilan yun? Para tayo po ay hindi maglingkod sa Panginoon, manampalataya sa Panginoon. O hindi tayo maging dahilan, parang iba po ay mapagpala ng Diyos, maligtas ang kaluluwa. Sa panahon pong ito, pandemya, sabi mo sa katabi mo, salamat, nagsimba ka. Ang dami po kasi hindi makasimba ngayon. Takot sa virus, takot sa gobyerno kasi bawal ang senior, bawal ang minor. Amen? Marami po ang hindi makapaglingkod ng malakasang malawak. Marami po hindi magawa, limitado mga kapatid. Dahil sa takot, dahil sa mga obstacles. Pero hindi dapat maging mga hadlang yun. Especially kung tayo po ay may layunin na ang iba maakay natin sa Panginoon. Sila po ay makakilala sa Panginoon. Sila po ay makapanampalataya sa Panginoon. Sila po ay maging mga anak ng Diyos. Makasumbong ng buhay na wala. Kaya kahit bawal, nagsiservice po tayo. Are you with me? To save life! To share Jesus. Of course, dapat naka-face mask. Praise God, ako lang walang face mask. Walang violator. Kasi may ilang po magsalita pagka naka-face. Anyway, malayo naman po kayo sa atin. May distance po tayo. Okay, so that is always at work, but that should not hinder you and me from seeking to save life. Tama na yung anak mo, kahit minor, bawal yan ilabas. Dinadala mo simbahan para matuto ang salita ng Diyos. Ang makamulatan niya, kasi sa bahay, iiwan mo, ano gagawin? Maglalaro lang. Computer. Tama, dinala mo na dito. Amen? Oo, bawal. Sabi mo, pero sabi ng Diyos,
akayin natin sila sa daan ng Panginoon. Ano ba? O pareho kung tama yun. Pero alin ang mas mataas? Yung turo nila, utos nila, yung tinatakda ng batas, o yung sinasabi ng Panginoon. Sumamba, magpuri, mag-fellowship, manalangin, pumunta sa gawain ng Panginoon, maglingkod, magpag-amin, mag-aral ng salita ng Diyos, magserbisyo, luwalhatiin ng Diyos. Hindi lamang sa ikaliligtas ng ating kalpo, kundi sa ikaliligtas ng iba. On His words, teachings, especially on the Lord Jesus Christ. We must believe that the Old Testament laws, typologies, traditions, culture, sacrifices, etc. ay tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. At ngayon siya po ay naparito na, siya po ay nakapagturo na, siya po, napasulat na po ang lahat ng kanyang katural kalooban, at siya po ay naroon na nakaluklok sa trono ng Diyos, sa trono ng biyaya. It's so important that we must believe not just on the fulfillment of His teachings and promises and prophecies and revelations, but to Jesus Himself as well. We must believe on Him as the Lord of all and the Lord above all. Pag sinabi po nating Lord above all, kasama po ba dyan ang magulang mo? Kasama po ba dyan ang gobyerno? Kasama po ba dyan ang ating mga sarili kagustuhan? Kasama po dyan. Lord of all and Lord above all. Number 2, let us imbibe in our hearts and mind the fulfillment of Jesus' mission and teachings in order to be free. I-accept po natin, tanggapin po natin, isubi natin sa ating mga puso at isipan ang natupad na po, mga kapatid, na pangako ng Diyos sa tao. Since the Old Testament times, at sa ating kapanahonan, at sa marami pang darating na panahon, kung meron pang mahabang panahon, magaganap ang kalooban ng Panginoon. Ang misyon ng Panginoon sa Kristo, kung bakit siya naparito, nagawa na po niya. Ang mission po niya, tawagin at iligtas ang mga makasalanan. Hindi po yung mga self-righteous, hindi po yung mga religious, hindi po yung mga satisfied people, hindi po yung mga taong walang sakit, di umano. As if hindi nila kailangan ng tagapagligtas kasi may religion na sila. Hindi, parang hindi nila kailangan ng Panginoon Kristo kasi naniniwala silang sa pamamagitan mabubuting mga gawa nila, sila po'y mapupunta sa langit. Hindi po sila ang tinatawag, pinipili, at inililigtas ng Panginoon. Natupad na po ang misyon ng Panginoon. Ang kanya po mga katuruan ay naipahayag na po at napasulat. Ang marami po niyang katuruan at propesiya ay naganap na po. At ano po ang naging resulta? Pananampalataya, kaligtasan ng kaluluwa, buhay na walang hanggan, buhay na peaceful, victorious, blessed. Though may mga difficulties and trials, pero victorious na buhay, masayang buhay, parang kasalan. Amen, masaya. Hindi po, kaya nga nakakapagtaka kapag ka-Kristyano ka, pero ang lungkot-lungkot ng buhay mo, hindi may pinta mukha mo lagi, nakafocus ka lagi sa problema, tapos nadidisappoint ka, nadidiscourage ka, nawawala ka sa focus, ikaw ay confused, ikaw ay may anxiety. Teka, hindi po ganun ang buhay ng isang tunay na ikinasal na kay Kristo, committed kay Kristo, na ang asawa na yung Panginoon sa kanyang buhay, yung pinaka-natatanging asawa niya versus sa kanyang buhay, Panginoon. Hindi po ganun. May fulfillment, may gladness, may happiness, may contentment, may victory. Dahil ginawa ng Panginoon at napasa atin ang lahat po ng kanyang mabubuting bagay na pamana para sa kanyang mga anak, sa mga mananampalataya. And that includes freedom from sin, freedom from condemnation to hell, freedom from many entanglements in life. Di po ba? Nung tayo manampalataya sa Panginoon sa Kristo, marami pong nabago sa atin. Marami po tayong nagawa, hindi natin kayang gawin dati. Marami po tayong mga habitual sins na hindi na po natin nagagawa ngayon. Can you say amen? Okay. So, it has brought us freedom. So, imbibing in our hearts and minds the fulfillment of Jesus' mission and teachings
and will and principles results to freedom. Complete freedom. Hindi po partial, kundi complete freedom. Opo, hindi tayo naging perfect. Pero in Christ, we are holy and perfect. Are you with me? Because of the righteousness of God, we are made holy in the sight of God. The last but not the least, do not let religious traditions and teachings be the dominant force in your life. Kung may mga pamahiin pa tayo, may mga religious beliefs pa tayo, meron pa tayong mga religious relics na para bang pagka sinabi natin, suot natin, dala natin, hinaplos natin, nasa bulsa natin, o ating binabasa o sinusunod, ipinapamuhay, maliligtas ang ating kaluluwa, magiging mapalad tayo, magiging kalugod tayo sa Panginoon. Alisin na po natin. Ipalit natin ay si Kristo ang kanya pong salita, ang kanya pong mga katuruan. Are you with me? Do not let religious practices, belief, laws, tradition, culture, practices be a dominant influence in your life. Let Jesus be the one who is strongly, powerfully at work to be at work in your life. Bakit? Bakit si Kristo ang nararapat na maging dominant influence and work and force sa ating buhay? Because ang Panginoong Kristo po ay maraming klase ng ino-offer. So special na offer. Hindi po mapapantayan anumang halaga at bagay sa mundong ito. Such as forgiveness. Yan po ino-offer ng Panginoon. Kaligtasan ng kaluluwa. Kalayaan sa kasalanan. Sa pangs of hell and sin. Ang fulfillment ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay ay nasa Panginoong Kristo. Ang lahat natin pangangailangan ay sa Kanya nagmumula at magmumula sa ating Panginoong Kristo. And that is what He offers. Forgiveness from our sins. Total forgiveness, cleansing, that would make people holy before God. At ang katuparan ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay, sa inyong buhay, sa ating buhay, sa buhay ng maraming tao, kung sila'y mananampalataya kay Kristo bilang pa'y tagapagligtas, and ang kumpletong kalayaan sa kasalanan, sa impyerno, sa judgment of God, sa condemnation, ay sa iyo, sa atin, sa kanila. So, napaka-importante ng word po na to. Sabihin nga po natin sabay-sabay, committed. Ito po yung sinasabi ko kanina pa. Importanteng salita, characteristic sa relationship ng mag-asawa. Hindi po yung pagkakakilala mo sa kanya, hindi po yung dahil mahal lang natin siya, ramdam natin yung strong and sweet and awesome na feelings sa nobya mo, sa asawa mo. Beyond that, mga kapatid, is commitment. Amen? Commitment. Na kahit sa panahon parang feeling mo hindi ka pinagpapalan ng Diyos, parang malayo niya sa iyo, you will still serve Him. You will still obey Him. Parang sa ating mga asawa. Amen? Kahit iba ng itsura ngayon. Brother Mike, Sister Tess, kahit pa, di ba, anong nagawa natin na mali, bakit nandyan pa rin sila? Because of commitment. Not just because of love alone, but because of commitment. Amen. Same is true with God. To the Lord Jesus Christ, we need strong commitment. Sa mga mananampalataya na, kagaya ko po, naririto, out there, yes, we know God, we love God, but ibang usapan yung commitment. Because yung pakiramdam mo na mahal mo isang tao, pwedeng mawala yan sa araw. Pwede hindi mo na yun maramdaman. Amen. Yung mga alam mo sa Kanya, isang araw pwedeng madagdagan. At masasya ka, hindi ko alam to. Amen. Pero kung committed ka, you will be the same. Amen. You will still relate, respect, love, obey, and be with Him forever and ever. Parang tayo po, committed tayo, samahan, makasama ang ating mga mahal sa buhay, asawa, hanggang wakas, hanggang kamatayan. And so with God. Are you with me? And so with God. Okay. So, commitment.
to the Lordship of Jesus Christ sa ating buhay. Can we say Amen? Let's rise.